Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. Hello guys! It's me again, Krong TV, at sa video ito pag-uusapan natin ang mga nakakapanabik na pangyayari patungkol sa ating paboritong manga at anime series na One Piece. Sa video ito pag-uusapan natin ang buong pangyayari sa susunod nga na chapter ng One Piece, which is ang chapter 1097. Bukod dyan, pag-uusapan din natin kung bakit nga kaya iniligtas ni Goldie Roger ang Celestial Dragon laban sa Rocks Pirate. Nag-umpisa nga ang chapter 1097 kung saan ipinakita dito 8 years after ng God Valley incident, kung saan si Kuma ay pastor na at siya ay 17 years old na. Nakikita dito sa unang panel ng manga na si Kuma ay nagpapagaling ng mga matatanda at may hirap sa Sorbet Kingdom sa pamamagitan ng pagtanggal ng sakit sa kanilang katawan gamit ang Devil Fruit. Sa mga panahon ding yon, si Genie ay 21 years old na at siya ay popular na popular sa mga lalaki. Dito ay napag-usapan nga din nila ang about nga sa kanilang bagong king at ito ay si King Bekuri. Ayon sa pagkakadescribe nga nila kay King Bekuri, siya ay cold-hearted monster. At upang magbigay ng tribute na kailangan sa world government, itong si King Bekuri ay nagbubuwis nga ng malaking halaga sa mamamayan. Dahil sa ginagawang ito ni King, iniisip nga ng mamamayan na siya ay walang puso and cheap since he make the sick pay tribute. Ayon naman kay Kuma, kaya nga niyang tanggalin ang kahit anong sakit o kahit ang mild illness. Kaya naman pinaalalahanan niya ang mga tao na dapat ay bisitahin siya every week. At kasunod nga nito ay namaalam nga o nagpaalam na ang mga tao nga kay Kuma. So it turns out na ang sakit na nararamdaman ng mga tao ay kinukuha nga ni Kuma. Katulad nga ng ginawa ni Zoro sa Thriller Bark. Dahil naman sa ginagawang ito ni Kuma ay naiyak nga o napaiyak nga itong si Genie. Habang inaalagaan ni Genie si Kuma, sinabi nga ni Genie na wala ngang kaide-ideya ang mga tao na kinukuha nga ni Kuma ang sakit na nararamdaman at paulit-ulit itong ginagawa nga ni Kuma week after week. Pero ayon nga kay Kuma, kung walang shoulder nga sa sakit na nararamdaman ng mga tao, ang sakit na ito ay nagpapahirap sa kanila at hindi mawawala. Matapos nga ito ay dinalangan na nga tayo 25 years ago noong si Kuma ay 22 years old na. Niyaya nga ni Genie itong si Kuma na magpakasal, pero tumanggi nga itong si Kuma. Tinanggihan ito ni Kuma dahil naalala niya ang nangyari sa kanyang mga magulang. At sinabi nga ni Kuma na ayaw nga niyang maging malungkot si Genie. Matapos nga nito guys, may ipinakita ng article itong si Kuma kay Genie. Ito ay tungkol nga sa freedom fighter. Ayon kay Kuma, nag-issue na nga daw ng wanted poster para sa kanila after nga ang pagkaka-involve nila sa iba't ibang kaguluhan sa iba't ibang bansa. Dito na nga guys ipinakita si Dragon. Binanggit nga ni Kuma na si Dragon ay cool and he's like a hero. At sa sumunod nga na panel guys, dinala naman tayo makalipas ang 3 taon, dito ay 25 years old na nga itong si Kuma. At may mahalagang nangyari dito kung saan sinabi nga ni Kuma sa mga army ng King na pakawalan na nga o palayain na ang kinidnap nilang mga tao. Kalaunan dahil sa mga nangyari, hinati nga ng King ang Sorbet Kingdom. Hinati niya ito sa 2 bahagi. Ang isang bahagi ay under sa state's protection, ang isa naman ay naging lugar para sa mga outlaw at kabilang nga si Kuma sa outlaw area. So yung mga kinidnap ng tao ay magiging alipin. Kasunod nito, si Kuma at si Genie at ang mga kasamahan nito ay nasa kulungan na. At habang nasa kulungan, sila ay nag-uusap-usap nga patungkol nga kay King Bekuri, kung saan ayon kay Genie, si King Bekuri ay puppet nga ng Celestial Dragon. At habang nag-uusap nga sila, suddenly, si Dragon at Ivankov, ang leader ng Freedom Army, ay nagsagawa nga ng pag-atake sa Sorbet Kingdom, kung saan nga ay ino-overthrow nila ang oppressive king. Ang pagdating na ito ni Ivankov ay ikinagulat nga ni Genie at ni Kuma.
At matapos nga ang mga kaganapan o nangyari sa Soviet Kingdom, ay sumali na nga si Kuma at si Genie sa Revolutionary Army. Tinanong nga ni Kuma kay Dragon kung saan nga siya natuto ng mga weapons, at dito nga sinabi ni Dragon na siya ay dating part nga ng Navy, hanggang sa na-realize nga niya na wala ngang justice dito. Pinuri nga ni Ivankov at ni Kuma itong si Dragon. Ayon sa kanila, mapamarin man o Revolutionary Army, ay determinado nga pa rin itong si Dragon na tumulong sa iba. And another 10 years nga ang nakalipas, naging normal nga ang lahat. Hanggang 14 years ago, sa certain kingdom, si Genie ay naging captain na nga ng Revolutionary Army's Eastern Forces. Pero sa Revolutionary Headquarters nga, sa Baltigo, ibinalita nga kay Dragon na si Genie ay kinidnap dahil ang mga kalaban ay nagsagawa nga ng surprise attack. Sa scene nga na yan guys ay nagtapos ang One Piece Chapter 1097. So isang malaking revelasyon at confirmed theory nga na naman guys ang isiniwalat ng Chapter 1097, kung saan nakumpirma nga na si Dragon ay dating ang part ng Navy at kalaunan ay umalis dahil wala ngang hustisya dito. Talagang habang tumatagal guys, talagang paganda ng paganda at nakakapanabik ang mga nangyayari nga sa One Piece. At unti-unti na nga rin ipinapakita dito ang mga kasagutan sa ating mga katanungan sa kung ano nga kaya ang mga nangyari sa nakaraan. Hopefully guys magtuloy-tuloy na ito. So speaking of mga katanungan guys, napansin lang at napatanong ang ibang One Piece fans nga about nga sa ginawa nga ni Roger sa God Valley incident. Kung saan 'di ba katulong nga itong si Garp ay tinalo nga nila ang Rocks Pirate dahil dito ay nailigtas ang Celestial Dragon. At alam din nating lahat na ang mga katulad ni Goldie Roger na pirata ay mainit at galit ang mga Celestial Dragon. Bukod nga dyan, alam din nating lahat kung gaano nga ba kabrutal at kawalang puso ang Celestial Dragon. Kita nyo naman siguro guys ang ginawa nila sa mga alipin noong sila ay nagpalaro. Pinaglaruan nila ang mga alipin at itinuring itong mga kuneho, di ba? Pinagtatago at pinapatakbo ito dahil once na sila ay mahanap, sila ay papatayin. Pero bakit iniligtas o sabihin na natin na bakit tumulong si Roger upang mailigtas ang Celestial Dragon laban sa pag-ataking ginawa ng Rocks Pirate? Dahil 'di ba sa totoo lang magandang pagkakataon na ito para nga ma-eliminate ang Celestial Dragon. Pero bakit, anong dahilan at tumulong pa nga itong si Roger para mailigtas ang Celestial Dragon? So may ilan ngang sinasabing dahilan kung bakit nga ginawa ito ni Roger. Ang unang sinasabing dahilan ay upang mailigtas lamang ang mga alipin. Dahil maaaring pag nanalo sila Rock de Sebek, ang mga alipin ay magiging alipin pa rin. Dahil alam natin na hindi naman nagkakalayo ang kasamaan ng Celestial Dragon at ng Rocks Pirate. Pero di ako satisfied sa answer na to guys, kasi nga di ko alam kung necessarily ba ito pagdating nga Celestial Dragon. Pero ito nga guys, dumako tayo dito sa ikalawang kasagutan. Ayon dito sa ikalawang kasagutan, ginawa ito ni Roger dahil maraming purpose ito. Bukod nga sa maililigtas na nga niya ang mga alipin, ay mai-eliminate pa niya ang Rocks Pirate. Pero bakit nais nga niyang mawala ang Rocks Pirate? Ito ay dahil si Rock de Sebek ay magiging malaking hadlang upang siya ay maging Pirate King o makuha ang One Piece treasure. Dahil alam din nating lahat na that time, ang Rocks Pirate ay ang sinasabing pinakamalakas na pirata. So kung makalaban ito ni Roger or maging hadlang si Sebek sa gusto ni Roger, ay mahihirapan siya. At the same time, sa ginawang ito ni Roger, natulungan pa nga niya ang kanyang kaibigan na si Garp at natapos din ang kasamaan ng Rocks Pirate. Alam natin na ang Rocks Pirate ay gahaman sa kapangyarihan, walang pinagkaiba sa Celestial Dragon. Kaya naman hindi hahayaan ni Garp at ni Roger na maghari na naman ang isa pang masamang tao. So yan nga guys ang pangyayari sa One Piece Chapter 1097 at ang maaring kasagutan kung bakit nga daw iniligtas nga ni Goldie Roger ang Celestial Dragon. Pero kung kayong tatanungin guys, sa tingin nyo, iniligtas nga ba talaga niya or may iba pang ginawa itong si Roger or may ibang purpose nga itong ginawa niya? Sa tingin nyo, ano kaya ang dahilan kung bakit ginawa ito ni Roger? I-comment nyo lang inyong kasagutan sa ating comment box at dito na nga nagtatapos ang video ito. Any comment and suggestion, just comment down below. Thank you!